Hello everyone! Welcome back again sa akin channel. Today magluluto tayo ng ating sabaw at ang gagamitin nating sabaw ay eto ang palaya. Nasubukan nyo na ba to? Masarap etong sabaw na ito mga kaibigan. At syempre ang pansasawag natin dito ay soya bean. Ito yung soya bean, binabad ko na siya kaninang umaga. Ngayon ay medyo malambot na. Kailangan ibabad to kasi mga kaibigan para naman lumaki siya at madaling maluto. At syempre ang ating karne may buhok pa. Ayan. Nahugasan ko na rin yan konti kanina, pero dahil kukulan pa naman natin yan, okay lang na hindi siya hugas na hugas. Pakukuluan lang natin yan hanggang sa kumulo. Saglitang kulo lang yan, tsaka natin hugasan ulit. Ang ating beans naman ay kailangan natin ilagay sa ating kasirola. Dapat nawala yung kulay. Nyari. Naging dark mode siya. Sa ating pinakulo natin ang ating karne hanggang kumulo yan ng maayos. Ilalim natin ang ating karne para malinis siya. Makulo talaga siya. Pag nagbula na yan, okay na siya. Ang ating binisaman ilalagay na natin dito at yung ating scallop ilalagay ko na rin dyan. Mas matagal kasi maluto yan guys kaysa yung ating mga ating gulay. Ayan, okay na ito mga kaibigan. Kumulo na siya. Pwede na nating hanguin at hugasan natin. Ganito guys ang paghuhugas ng karne dito. Ayan, hugasan natin ang ating karne mabuti. Pero matanggal nyo yung mga white dito sa madito niya ha. Kasi pag hindi nyo matanggal yung white na yan, ay magiging malabo yung sabaw nyo. Ito, lulutan kasi itong mga sebo na to yung yung marrow, bone marrow. Lulutang yung sasabaw, ang sagwatig na. Parang marumi. Parang hindi mo natanggal. Ganito ang paglilinis ng karne dito. Kaya masarap. Walang lamsa. Iba yung karne minsan may malamsa. Kahit sabihin natin fresh yung karne. Malamsa talaga siya. Gasa ko muna ang ating nasirola para hindi tumigas. Ito guys, hindi mo pakuluan ng karne bago mo iluluto sa sabaw. Pagkagalitan ka ng mga amo ko kung hindi mo pakuluan. Alam nila yan guys, kung hindi mo na pakuluan, hindi mo na naka-blanch yung karne. Hugasan lang natin. Para hindi tumigas. Kasi tumitigas ang grilling niya guys. Hindi mo hugasan na guys yung ating pinapakuluan ng karne. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating baboy dito sa ating kasirola. Ayan. Para kumulo na siya at maging masarap ng kanyang sabaw. Wala ako nilagay dyan. Pero maglalagay tayo ng konting luya. Luya lang. Wait lang. Kuha tayo ng luya. Konting lang. 1 inch na luya lang itong ilalagay natin. Hiwain lang natin. Yan. At takpan na natin siya hanggang sa maluto. Ngayon naman ayusin natin ang ating ating ampalaya. Ang ampalaya guys, madali lang maluto. Kailangan mamaya na natin ilagay. Last na natin ito ilalagay. Madali lang kasi maluto. Hugasan ko muna yung mga pinagalitan ko dito. Para walang kalat dito sa ating lababo.
Lagyan natin ang palaya. Yan. Itong ating ampalaya, hiwain lang natin na katamtama yung laki. Ito gawin lang natin kung apat. Yan. At apat lang. Kasi madaling maluto ito. Nalalabsa kasi siya. Saka yung tsara. Di ba? Dali lang. Ang pagtanggal ng kanyang buto. Wala pa naman siyang buto na malalaki. Kita niyo ba yan? Mamaya natin ito ilalagay. Kailangan maluto muna yung ating beans. At siyang ating garne. Maglasa muna yung ating sabaw bago natin ilagay. Kasi ito sabit lang na maluto. Di ba? Dali-dali lang natanggalin yung yung ating... Pwede mo ito lagyan ng karne sa loob kung gusto mo. Yan. No, kaya ko hiwain ko pa ng konti mas maliit, para marami tayong makain. Kaso malalabsa kasi siya pag maliliit. Wag na, ganyan lang. Diba? Ang ating pong sabaw na ampalaya. Ganyan lang ang sasabaw natin na ampalaya. Ngayon, tapon natin sa basurahan natin ang ating ampalaya. Maghihimay naman tayo ng ating gulay today. At ang gulay natin ngayon, politis. Ewan ko lang kung kakain sila ngayon. Siniwa ko na. Para hindi ako na mahirapan. Kasi, nahihirapan ako sobrang haba. Matikas naman kasi siya. Dito sa bahay ayaw nila ng tangkay. Pero kung sa atin ito pwede pa. Kasi sa bahay namin ayaw namin ito ng tangkay. Gusto din naman guys, ito naman talaga yung kinakain takot lang. Okay, talbos na. Matikas kasi. Ingat lang kayo guys sa pagpili nito kasi minsan yung mga itim-itim na insekto. Pinagkari ko ang konti na yun, kami na yun. Kunin pa rin natin yung dahon na malambot. Sarap ilagay sa pansana, no? Munggo. Lagay ko na lahat. Kaya natin ito kailangan. Kasi ko, ang dami na tapon. Asan natin? Siyempre gatan natin, pati babat natin. Parang dami na. Pero pag nagputo kasi, isang tapos na naman siguro. Ito ko yung nandulay. Tapos ako nagputo na. Maganda yung ating kulitis na yun guys. Walang gano'n ka na. Minsan kasi maputik talaga ang kulitis. Kasi nga, kasama yung ugat. Kasi kahapon nung binigyan nila to, tinanggal ko na talaga yung mga ugat niya. Para hindi pumunta sa dahon. Pero alam nyo guys, yung ugat nito, pwede yung italin yung kulitis. Yan, babat lang natin. Yan. Babat lang natin siya dyan hanggang 30 minutes para naman malinis ang ating gulay. O diba guys, saran. Kumukuha ng ating, tingnan yung white na siya, isabaw niya. Sarap na nito guys. Ano lang naman to ang hawag nito guys. Sinigyan ko lang yan ng sweet lace.
Ayan ang halo ko lang. Ay, hindi ko na makikita. Ayan, okay na yan. Palambutin lang natin ang ating gadme. Hinahin natin yung apoy para hindi naman maubos yung kanyang tubig agad. Dahil okay na ang ating sabaw guys. Tingnan yung ating sabaw. Ayan. Okay na siya. Luto na yung ating beans. Ang sarap niya, no? Lalagyan na natin ang ating etong palaya. Lalaki na ang palaya natin. Kasi sabaw naman yan, guys. Ayan. Sinabawang at palaya. Ayan. Ang palaya. Ang palaya sabaw. Takpan ulit natin para naman maluto ang ating sabaw. Ito, dahan-dahan na lang ang luto nito, guys, ha. Huwag nyo lakasan ng apoy. Yan.